umaga po sa lahat. Dito naman sa aking report ay pag-uusapan natin ang komunidad ng pagsasalita. So, ang lipunan ay binuo ng iba't-ibang grupo na may kanya-kanyang kultura at wika. Dahil dito, nabubuo ang tinatawag na komunidad ng pagsasalita na mahalaga sa pag-unawa ng ating pagkakilala. So, di ba kung iisipin natin, kahit sa Pilipinas lang, marami na tayong mga lingwahe na ginagamit tulad ng Tagalog, English, Bisaya, Ilocano, Cebuano, at iba pa. So, bukod sa wika, iba-iba rin ang estilo o pananalita depende sa bawat grupo ng mga tao. Tulad ng mga kabataan ngayon na tinatawag na ng mga Gen Z or may LGBTQ at etnikong grupo. So, kaya dyan, dito pumapasok ang salitang komunidad ng pagsasalita. So, ano nga ba ang komunidad ng pagsasalita? Ayon kina Zalzman, Stanlo at Adachi, ito ay grupo ng mga taong may parehong tuntunin sa paggamit at pag-unawa ng wika. Hindi lang pareho ng salita, kundi pareho rin ng estilo ng paggamit nito. So, ibig sabihin na hindi sapat na pareho lang kayo ng lingwahe, mas mahalaga ay pareho rin kayo ng rules o pantayan sa pakikipag-usap. So, ito ang mga halimbawa. So, sa mga Gen Z, may mga salita tayo ginagamit na very cutesy, very demure. Nasa table. So, kapag naririnig natin ang mga salitang ito, agad-agad natin itong naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. So, dito naman sa mga LGBTQ, may mga salita rin silang madalas na ginabanggit tulad ng mga bongga, char, or carry. So, at sa etnikong grupo naman, may mga sarili silang mga wika o dialekto na sila-sila lang ang nakakaintindi. So, speech markers. Ayon kay Warda, ito ang mga salita na bibigay ng pagkakakilanlan sa isang grupo at nagsisilbing marka kung sino ka at kung kaninong grupo ka kabilang. So, di ba kahit isang salita lang ang ating naririnig sa ibang tao, agad-agad natin itong nalalaman kung anong grupo ito kabilang. So, balikan natin yung halimbawa dito. Kapag naririnig natin ang very demure, agad-agad natin itong naisip na, galing iyon sa Gen Z. Dito naman sa LGBTQ, kapag narinig natin itong mga salita nito, agad natin ito naisip na, galing yun sa mga LGBTQ. So, dito naman sa subkultura at wika, ayon kay John D., ang subkultura ay kultura sa loob ng malaking kultura. Bawat isa ay may sariling paraan ng pakikipag-usap, gaya ng Kristiyano, Muslim, at mga lugar. So, halimbawa nito ay parang isang bansa, may mga maliliit na grupo na may sariling paniniwala, kaugalian, at wika. So, ang halimbawa nito sa mga Kristiyano, Muslim, at Tuban. So, sila may